Ikaw ba ay taken na at may asawa na at gusto na bang magkaanak? Ang question, handa ka na ba talagang maging magulang, responsibilidad at gastusin? Kung gusto nyo malaman kung handa na kayo, finish this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, sa episode natin na ito, aalamin po natin yung may asawa na at may plano na magkaroon ng anak. Pero bago tayo magkaanak, alam nyo, ito lang po isa ang pagluluwal ng bata ay hindi lang one time ang gastusin. Lifetime po ang gastusin. Habang buhay pang ating anak, may responsibilidad po tayo. That's the reason why we are going to talk about the 6 signs kung hindi ka pa handa na magka-baby. Yes! Sign number 1, di ka pa ready? Wala ka pang sapat na regular income. Yes. Alam mo, pagpapalaki po ng anak, malaki pong gastusin. Pag hindi pa stable ang trabaho mo, income mo, nako, pag-isipan mo muna. Ito lang, just to give you perspective. Pag nabuntis yan, may vitamins yung asawa. May check-up yan. Diba? Vitamins and check-up lang, mag-a-average ka ng 1,000 isang buwan, 9 months, 9,000 na po yan. Number 2, pag pinanganak, syempre, pagka natural, mas mababa, mga 20,000 to 50,000, depende. Pwede rin sa lie-in clinic, mas mura. Pero kung nag-CS siya, cesarean po siya, nako, dodoble yan at triple. Kailangan mo na maghanda ng mga 50,000 to 200,000, depende kung ano ang hospital. But wait, there's more. Pag pinanganak yan, bibili ng diaper yan. 18,000 pesos per year. Okay, tapos may infant formula pa yan, 1,000 pesos per week. 52 weeks yan. Nako. But wait, meron pa rin yan 3-in-1, 5-in-1 vaccine. In other words, napoprostrate na, natidepress na kayo. Kaya kung hindi ka pa handa na harapin tong mga gastusin na ito, huwag muna, magtimpi muna kayo. Sign number 2 na hindi ka pa handa, wala kang sapat na ipon at emergency fund. Minsan nga, may lumalapit po sa akin at sinasabi nga, Boss, pautang naman. Bakit? May emergency sa bahay. Sabi ko, ano emergency? Manganganak na, misis ko. Ha? Ang tanong ko, kailan ba nabuntis ang misis mo kahapon? Di ba 9 months? 9 months! Wala kang inipon, kapatid. Grabe. Abang siyempre, lumalaki yan tiyan, kailangan nagtatabi pa ng pera para nga sa panganganak. At kung wala ka pang ipon, kung wala ka pang emergency fund, kapatid, hindi ka pa ready. Third sign na hindi ka pa ready, kung hindi mo pa kayang i-prioritize ang isang bata. What do you mean? Kailangan ng 100% commitment yan. Diba? In terms of, syempre, lumalaki, kailangan mag-enroll sa school. Diba? Mag-aral. Nursery, kindergarten, elementary, high school, college. Nako, may mga sleepless night yan, mga kapatid. Walang tigil na pag-aalaga sa bata. Ay, nako. Kung hindi ka pa handa talaga, kasi minsan nag-honeymoon pa lang kayo Mas maganda siguro, katulad kami, 2 years kami bago kami nagka-baby, kasi in-enjoy muna namin ang isa't isa. Diba? Bago kami kumuha pa ng dagdag responsibilidad. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, Miley Randoy, Elise Diwana, and Josephine Digia. Kung kayo ay single, handa na ba kayo? Nagpapa-shoutout lang po sila. Let's go to number 4. Sign na hindi ka pa ready magka-baby at magka-anak, hindi pa matibay ang relasyon mo sa partner mo. Alam mo, again, during the time when you get married, meron tayong tinatawag na adjustment period. Ask yourself, stable na ba ang inyong relationship? Diba? Madalas ba kayo mag-away sa partner nyo tungkol sa pera, sa responsibility and future? Dagdagan mo pa yung responsibility ng panganganak. Ay nako, baka madagdagan na naman yung stress. Pareho ba kayo? Align ba ang parenting style nyo? Diba? Or if not naman, ay nako, wag naman po sana. Kung hindi kayo nagkakaayos, madadagdagan pa yung problema nyo. Kung magkakaroon pa kayo ng baby, baka wag naman po sana. Ito pa ang magiging mitsa para kayo ay mag-call it quits. Wag naman po sana. Sign number 5 po na hindi ka pa ready, hindi mo napag-isipan ang long-term responsibilities. Again, I will remind you, being a parent is a lifelong responsibility. Hindi lang yung sa financial aspect. Yes, you may be a good provider, pero meron din yung mental and emotional, 'di ba? Paano mo palalaki ng anak mo? Paano mo didisiplinahin? Ano yung mga tinatawag natin na mental and emotional values that you are going to impart for your children? Kailangan mapalaki rin ng tama. Number 6 sign na hindi ka pa ready, yung gustong mong magkaanak,
dahil lang nape-pressure ka. Yung parang tinatanong ka, oh, ilang taon na kayo? Wala pa kayong baby. Kailan ka pa magkaka-baby pag lolo ka na? Ay, patay tayo dyan. Hindi dapat desisyon ng ibang tao kung ready ka o hindi. Diba? Hindi dapat na pinipilit ka ng pamilya o ng society. O hindi dapat dahil nainggit ka sa mga kaibigan mo na may baby, hindi mo talaga naintindihan ang lalim ng responsibilidad ng pagiging magulang pag ikaw ay nabuyo lang ng iba. Alam mo, mas maganda kung gusto mo magka-baby dahil alam mong panahon na, ready na. Mentally, emotionally, financially, ready na kayo and prepared na kayo at nagkakaisa na kayo. That's the time you have a baby. Kaya nga, mga ka-friendship, especially yung mga magjowa pa, or let's say bagong kasal kayo, tumama na ba kayo? Ano yung 6 signs ulit? Number 1, hindi ka pa ready, regular income, wala kang ipon, diba? Number 3, hindi mo na pa-prioritize, hindi ka pa committed. Number 4, hindi pa matibay relasyon nyo. Number 5, hindi mo na pag-isipan na long term to. At number 6, nape-pressure ka lang ng magkaanak. If your answer is 3 out of 6, it means to say that you are not yet ready to have a baby. Kaya nga tatanungin kita ngayon, based on the information na nag-usap tayo, ano sa palagay mo ang biggest challenge mo sa paghahanda bilang isang parent? I-comment mo naman sa comment section. Sana naliwanagan kayo. Always remember, prevention is better than cure. Kaya nga, pag-aralan nyo muna, pag-usapan nyo muna, i-share nyo tong video, mag-checklist kayo, ng mag-jowa o mag-asawa kung ready na kayo. Kung ready na kayo, go. Kung hindi, wag muna. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.